Isang malungkot na balita mga kashish. PBA, unti-unti na nga bang namamatay at nalalaos na? Lahat tayo bilang mga Pilipino na mahilig sa basketball. Pero bakit nga ba parang unti-unti nang lumilipas ang sigla ng ating sariling liga? Ang dating punong-puno na arena ngayon ay napapalitan na ng mga upuang walang laman. Isang senyales na maaaring ang liga ay unti-unti nang nilalamon ng panahon. Ano nga ba ang nangyayari? Saan nga ba napunta ang sigaw at palakpak na dating nagpapaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mga Coliseum? Simulan natin sa mga balita na mismong ang mga team na ang naghahakot ng manonood sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng tiket at pamasahe. Ito ba'y senyales na talagang bumababa na ang interes ng mga tao sa PBA? At bakit nga kaya halos ang mga magsusugal na lang ang natitirang suporta ng liga dahil sa mga pataya sa ending ng mga laro? Una, mahalagang banggitin na ang pagbaba ng live attendance sa mga laro ng PBA ay isang malaking issue na kinakaharap ng liga. Ayon sa mga ulat, ang mga manonood na pumapasok sa mga arena ay bumaba na ng 4% sa nakaraang season. Isang pangunahing dahilan dito ay ang mataas na presyo ng tiket at ang problema sa trapiko na pumipigil sa mga tao na manood ng live. Ang paglipat ng PBA sa bagong TV channel mula sa TV5 patungong A to Z ay nagpapakita rin ng pagbabago sa diskarte ng liga. Ang hakbang na ito ay maaaring naglalayong maabot ang mas malawak na audience sa pamamagitan ng paggamit ng channel na mas nakatuon sa libangan at balita, kung saan mas marami ang posibleng manood. Subalit, ang mga ratings ng PBA games maliban sa mga laro ng Barangay Ginebra ay hindi pa rin nakakatapat sa ratings ng mga teleserye na mas pinipili ng mga advertiser para sa mas mataas na kita. At isa pa, ang issue ng fairness sa trades at player movements sa loob ng liga ay isa pang pinupunto ng pagtatalo. Marami ang nagpapahayag ng pagkadismaya dahil sa mga dubious trades na nagpapalakas palalo sa malalakas na koponan tulad ng San Miguel, Ginebra, Token Tex at Magnolia, na lalo pang nagpapalala ng hindi pantay na kompetisyon sa liga. Ang ganitong mga aksyon ay nagtutulak palayo sa interes ng mga manonood na gustong makakita ng mas balanseng laban. Pansinin din natin na mas pinapanood pa ng mga Pilipino ang ating mga kababayang naglalaro sa ibang bansa tulad ng Japan B-League at sa KBL. Hindi lang yan, mas sumisikat pa ngayon ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL kumpara sa PBA. Dito, maraming dating PBA players ang lumipat na at dumarami ang kanilang mga tagahanga. Ang paglipat ng maraming Pilipinong manlalaro sa Japan B-League ay nagdulot ng malaking interes hindi lamang dahil sa mga matataas na sweldo, kundi pati na rin sa oportunidad na makipagkompetensya sa international level. Halimbawa, si Sturdy Ravena na isa sa mga unang lumipat sa B-League ay naging daan upang mas marami pang Pilipinong manlalaro ang sumunod sa kanyang yapak. Ang kanyang paglipat ay nagdala ng malaking bilang ng mga Pilipinong taga-suporta sa B-League, kung saan 80% ng mga taga-subaybay ng liga sa Facebook ay mga Pilipino pagkatapos niyang sumali. Ang kompetisyon sa B-League ay masiding nakakaakit ng mga Pilipinong atleta dahil sa matinding laro at pagkakataong makipagsabayan sa mga international na manlalaro na nagpapataas ng kanilang antas ng paglalaro. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga Filipino Heritage Nights at iba pang promotional events na nakatuon sa mga Pilipinong manonood ay patunay na pinahahalagahan ng B-League ang kanilang Pilipinong audience. Sa kabilang banda, ang Korean Basketball League ay kilala rin sa mahusay na organisasyon at patas na kompetisyon sa pagitan ng mga koponan na nagbibigay rin ng magandang karanasan sa mga manlalaro at tagahanga. Ang Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ay umuusbong bilang isang popular na destinasyon para sa mga lokal na talento at dating mga profesional mula sa PBA. Ang liga na itinatag ni Manny Pacquiao noong 2017 ay naglalayong magbigay ng plataporma para sa mga homegrown talents at hindi direktang makipagkompetensya sa PBA. Ang MPBL ay kilala sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalarong magpakita ng kanilang galing sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa lokal na aspeto ay nakikinabang din mula sa mga dating PBA players na lumipat dito.
na nagbibigay ng mas mataas na antas ng laro at kompetisyon sa liga. Ang pagkakaroon ng mga kilalang manlalaro ay nakakatulong din upang higit na maging interesado ang mga Pilipinong tagahanga sa pagsubaybay sa liga. Ang kombinasyon ng mas mataas na oportunidad sa ibang bansa at ang pagpapalakas ng lokal na liga tulad ng MPBL ay nagpapakita ng pagbabago sa landscape ng basketball sa Pilipinas na may potensyal na mapabuti ang kabuuang kalidad ng laro sa bansa. Pag-usapan natin ang ilan pang mga posibleng dahilan ng mga issue sa PBA, partikular na ang mga unfair trade ng mga players kung saan ang malalaking kumpanya tulad ng San Miguel at Ginebra ay madalas na nangunguna sa pagkuha ng mga top picks sa pamamagitan ng trade. Dahil dito, nagiging mas malakas pa ang malalakas na teams habang ang mahihina ay lalong nangihina. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng balanse sa liga na nagpapababa ng interes ng mga manonood dahil tila alam na nila kung sino ang mananalo bago pa man magsimula ang season. Ang mga dating manlalaro at ilang eksperto sa PBA ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa sistema ng farm teams kung saan ang ilang koponan ay tila gumagamit ng ibang teams bilang reserba para sa kanilang mga pangunahing manlalaro. Ito ay nagre-resulta sa hindi patas na kompetisyon sa liga na nagpapalakas sa ilang koponan ng labis habang iniiwan ang iba sa alanganin. Ang ganitong sistema ay nakikita bilang isang hadlang sa pagkakaroon ng mas magandang kompetisyon sa liga. May mga mungkahi mula sa ilang personalidad sa PBA na kailangan magkaroon ng mga pagbabago sa sistema ng trades at pagkakaroon ng mas maraming teams para sa mas maraming oportunidad para sa mga players at para magkaroon ng mga balanseng liga. Ang ideyang ito ay sinusuportahan din ng mga komento mula sa iba pang mga veterano ng liga na naniniwalang kailangan ng PBA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa trades upang maiwasan ang pagiging monopolyo ng ilang malalakas na teams. Isa pang dahilan ng pagbaba ng interes sa PBA ay ang malawakang paggamit ng social media at ang paglipat ng traditional na TV broadcasting patungo sa streaming platforms sa kasalukuyang panahon. Hindi na kailangang pumunta pa ng mga manonood sa mga laro para masaksihan ang aksyon. Marami na ang mas pinipiling manood ng highlights sa social media kaysa sa buong laro dahil sa kadalian at mabilisang access sa impormasyon at entertainment online. Upang muling maibalik ang sigla ng mga fans ng PBA tulad noong dekada 90, mahalaga na bigyang pansin ng pamunuan ng PBA ang mga isyong kinahaharap na liga tulad ng sistema ng trades, pag-alis ng height limit at pagpapabuti ng kanilang pamamahala. Noong dekada 90, ang PBA ay nasa rurok ng katanyagan nito kung saan ang mga koponan tulad ng San Miguel Beermen, Pure Foods at Alaska ay ilan sa mga pinakasikat na teams. Ang mga koponang ito ay kilala hindi lang sa kanilang mga kahanga-hangang laro kundi pati na rin sa matitinding rivalries na kanilang kinabilangan. Ang mga legendary na players tulad ni Robert Jaworski ng Barangay Ginebra at Alvin Patrimonio ng Pure Foods ay naging simbolo ng liga at ang kanilang impluensya ay malaki ang naiambag sa popularidad ng PBA. Si Jaworski, kilala sa kanyang never say die na attitude, at si Patrimonio na isa sa mga pinakamahusay na power forwards ng kanyang henerasyon ay parehong nagbigay inspirasyon sa maraming fans at nagdala ng maraming taga-subaybay sa kanilang mga laro. Ang PBA noong 90s ay kilala rin sa matinding kompetisyon at balance na paglalaro. Nakabaligtaran ng mga isyong kinahaharap ng liga ngayon tulad ng unfair trades at dominance ng ilang malalakas na koponan. Ang pag-aalis ng height limit at ang pagkakaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa trades ay maaaring magdulot ng mas balanseng kompetisyon at maaaring muling magbigay interes sa mga fans na naghahanap ng hindi inaasahang kalalabasan ng mga laro. Ang PBA ay patuloy na tinatangkilik ng isang matatag na fanbase, lalo na ang mga taga-suporta ng mga koponan mula sa SMC at MVP groups. Ito ay patunay na mayroon pa ring diehard fans na tapat sa kanilang mga paboritong team. Mga kashish, ano sa palagay ninyo ang dapat gawin ng PBA para muling magningas ang interes ng mga Pilipino sa ating sariling basketball league? I-comment nyo lang po ang inyong mga suhestyon at mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon patungkol sa sports.